Magtiyahin sa Marikina na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan matapos pagtatagain ng kapitbahay nila. Ang ugat ng krimen, sabi ng pulisya, pag-iiganti raw ng suspect dahil ipinakulong siya noon ng pamilya ng mga biktima. Balita ng ating Gabriel Gonzalez. Pasado alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, tinigang sigawan at gulo ng mga residente sa barangay Malanday, Marikina. Makikita ang isang lalaking nakaputi na may hawak na itak. Nadapa siya. Ang lalaki binato ng upuan ng isang residente na kanyang hinabol, bit-bit pa rin ang itak. Bago nito, ang lalaking may itak na nagana umano ng 10 taong gulang na batang lalaki at kanyang tiyahin. Matinding pinsala sa ulo ang tinamo ng bata. Ang tiyahin ng bata naman, sa ulo at daliri ang tama ng subukang salagi ng pag-atake ng sospek. Huwebes ng gabi, namataan ng mga tauhan ng barangay at ilang residente ang sospek sa Marikina River. Hinabol siya pero tumalon daw sa ilog. Tinambayan namin yung sa may tabi ng jogging lane, sa may creek. Nung makatunog na yung suspect na nandun kami at nakaabang na kami sa kanya, bigla siyang lumitaw. Pero may dala pa rin siyang itak. Bumalik siya ng ilog. Ayun, nagpa-agos-agos siya hanggang makarating kami doon sa Kalumpang. Na-corner sa pampang ng ilog na sakop ng barangay Tanyong ang lalaki. Dinala siya sa Marikina City Police Station para maproseso at mabigyan ng paunang lunas matapos pagbabatuhin ng mga residente. Sabi ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang pananaga bilang ganti sa pamilya na nagpakulong daw sa kanya dati. So natanong po natin bakit niya po ginawa yun. At inadmit naman po niya nung nakuha natin na talagang tinaga niya sila dahil yan ay lagi daw kasi siyang pinapakulong nitong ating dalawang biktima. Wala po kaming reason kung bakit niya yung ginawa. Kasi unang-una po, yung family ko po sa Malanday, last year, pinasok niya po yung bahay with the CCTV camera na kinuha niya po yung cellphone ng pamangkin ko at napakulong po siya ng kapatid ko. Gumagamit umano ng iligal na gamot ang sospek ayon sa pulisya. Na-involve po siya sa illegal na droga at sinasabi naman po niya na nakakagamit po siya. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang sospek na nakakulong na sa Marikina City Police Custodial Facility. Mahaharap siya sa 2 counts ng frustrated murder. Tumutulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa pagpapagamot ng mga biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Matinding bahang naranasan sa ilang lugar sa Cebu at ilang bahagi ng Mindanao dahil sa malakas na ulan. Sa barangay Buhisa sa Cebu City, nagbistulang ilog ang kalsadang yan dahil sa pagragasa ng baha. Pahirap pa naman ang pagtawid ng mga residente sa San Siangco Street. Ang ilang residente pinasan na para makatawid sa baha. Pinasok naman ng tubig ang ilang bahay sa barangay Bagsak Pardo. Kaya ang mga residente kanya-kanyang salba ng kanilang gamit. Sa gitna ng baha, sa Mandawi City naman nirescue ng mga otoridad ang mga estudyanteng stranded sa A.S. Fortuna Memorial Elementary School dahil sa baha. Pahirapan din ang pagdaan ng mga motorista sa isang kalsada sa Surala, South Cotabato dahil sa baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 50 pamilya ang inilikas. Sa Bungaw, Tawi-Tawi, malakas na ulan din ang naranasan sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagdulot ng pag-ulan sa Cebu at ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Mga kapuso, mababa ang tsansa na maging bagyo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa 1,335 kilometers east ng southeastern Luzon. Ang trough o extension nito ay magpapaulan sa Masbate, halos buong Visayas at Mindanao. Batay sa datos ng Metro Weather, asahan po ang moderate to heavy rains mamayang hapon. Mag-ingat po dahil posible rin ang pagbaha at landslides. Mamayang hapon din asahan ang light to moderate rain sa halos buong Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Halos buong weekend, posibleng maging maulan sa Central at Eastern Visayas, pati sa Northern Mindanao at Caraga. Sa ibang bahagi po naman ng bansa, posible ang mga pag-ulan tuwing tanghali at hapon. Isang lungsod ng Maynila sa mga matinding binabaha. Dahil sa perwisyong hatid ng pagbaha, planong i-upgrade at palawakin ng Department of Public Works and Highways ang drainage sa Taft Avenue sa Maynila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bea Pinlac. Bea?
Rafi, maaraw ngayon pero tuwing umuulan, isa sa mga iniiwasan dito sa Maynila itong kahabaan ng Taft Avenue dahil talagang bahain. Kanina, in-inspection ito ni DPWH Secretary Vince Dizon para makita ang mga drainage sa kalsada. Makipot at barado ang ilang drainage sa Taft Avenue southbound lane na bumungad sa inspeksyon ng DPWH dito kanina. Ito yung puspusang hinuhukay ngayon ng mga tauhan ng DPWH para maibsan yung matinding pagbaha rito. Natapos na kasi yung Taft Avenue northbound, kaya ito naman sa southbound ang inaasikaso nila. Sabi ng DPWH, every 3 months na ang gagawing declogging. Mas madalas daw yan sa nasa once a year lang na declogging sa mga drainage dito noon. Pero hindi lang yan ang solusyon. Hihilingin din daw ng DPWH na mabigyan ng 1.5 billion peso budget sa 2027 para ma-upgrade at mapalawak ang mga drainage dito. Kailangan din daw tiyakin na gumagana ang mga kalapit na pumping station. Nanawagan din ng DPWH sa maayos sanang pagtapon ng basura para hindi na bumara sa mga drainage at magdulot pa ng sakit sa ulong baha. Narito po ang pahayag ni Secretary Dizon. Isa na lang natin to habang dinidiklag natin. Diklag lang tayo ng diklag kahit papaano. Hopefully, maibsan naman kahit papaano dito. Pero next year, papaspasan natin yung pag-upgrade nitong mga drainage natin. Rafi, kapag nabigyan daw ng sapat na budget next year, target ng DPWH na matapos yung pagpapalawak at pag-upgrade sa mga drainage dito sa Taft Avenue sana bago tag-ulan sa susunod na taon. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Ikinalungkot ng ilang minimum wage earner ang suspensyon ng pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Kaya gaya ng dati, kanya-kanyang diskarte muna sila para may dagdag kita. Balitang hatid ni James Agustin. 4 na taon ng housekeeping aid sa isang ospital si Darwin. 695 pesos ang arawang sahod. Kaya malaki raw sana ang dagdag na 85 pesos na inanunsyo ng pamahalaan na ipatutupad sa 2 tranche. Ikinalungkot niya na hindi na muna matutuloy ang aumento sa sahod. Kasunod ng temporary restraining order na inisyu ng Pasig Regional Trial Court sa petisyon ng 2 kumpanya. Ine-expect namin yun Tapos biglang nawala yung bigay na dagdag sahod. Kaya masama ang loob ko rin. Hindi naman lahat ako sa iba rin. Sana ipagpatuloy pa rin yun. Kasi yan ang naantay naming solusyon para ang bilihin namin, yung batipid din. Batay sa utos ng korte, epektibo ito hanggang August 30. Bago yan, naglabas na ang Pasig RTC ng status quo ante order para suspendin ang 60 pisong unang tranche dapat ng aumento, isang araw bago ito ipatupad noong July 25. Nangihinayang din ang housekeeping aid na si Beverly. Kahit daw may trabaho rin ang kanyang asawa, kinakapos pa rin sila. Siyempre, nalulungkot kasi sa panahon ngayon, mahal ang mga paninda. Yung 85, pandagdag na rin sana yan sa mga gastusin. Umaasa rin si Joel na maibibigay ang dagdag sahod. Mahigit 3 dekada na siya nagtatrabaho bilang construction worker. Sana nga mabigay. Kasi malaking bagay din yun. Lalo sa araw-araw, magpapasok ko. Siyempre, laki ng pamasahe ko rin Para sa mga minimum wage earner, bawat piso na dagdag sahod ay mahalaga. Sa ngayon, dumidiskarte muna sila para may dagdag na kita. Kung walang diskarte, mas wala. Wala tayong pagkakitaan talaga. Sa isang ulam lang, umaga tanghali na yun. Nahati ko na rin budget ko. Tipid-tipid para magkasya yung sahod namin sa kada isang kanto. Nalulungkot man dito si Labor Secretary Francis Tolentino, iginagalang daw niya ang judicial process. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Binatikos ng ilang grupo ang pagsuspindi ng Pasig Regional Trial Court sa aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tuna ng Trade Union Congress of the Philippines, barya na nga lang ang 85 pesos na dagdag sahod, i-delay pa. Hirit naman ng grupong Centro Labor kung kailan hirap ang mga manggagawa dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, tsaka ipinagpaliban ang aumento sa sahod. Para naman sa Juan Manggagawa, magiging makatwiran lang ang pagsuspindi sa wage hike kung may temporary restraining order din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi pa ng Centro Labor at Juan Manggagawa, labag sa Labor Code ang hatol ng korte.
Namataan ang pagbuo ng ipo-ipo sa Laguna de Bay sa bahagi ng Pililla, Rizal. Ilang minuto itong nagtagal ayon sa mga nakasaksi. Pagkatapos, nagkaroon daw ng mahinang pag-ulan sa lugar. Sabi ng Pag-asa, nabubuo ang ipo-ipo tuwing may severe o matinding thunderstorm. Ayon sa Pililla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan dahil sa ipo-ipo.